Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin malalaman na mabait yung amo natin sa unang araw or sa unang salta pa lang natin sa bahay nila. So medyo mapagmasid kayo kasi minsan yung ibang amo is mabait lang talaga sa una. Katulad ng kaibigan ko, ang ngayon nag-chat sa akin, nag-post kasi ako about 1 year na ako na dati, sabi ko, parang 11 days na ako dito sa Hong Kong last 2023, and then sabi ko hindi pa ako tinablan ng homesick, ang kapal talaga ng mukha ko. So nag-message siya sa akin, sabi niya buti ka pa hindi ka naanuhan ng homesick. Ngayon sabi niya ako ngayon na talaga ako, parang nadidrain na daw siya mentally, gano'n, na homesick na daw siya. Sabi niya kasi nagbago na yung ugali ng amo ko. Pero dati guys, inggit na inggit ako sa amo nito kasi nga sobrang bait. Dinadala siya parati sa labas pag nagdi-dinner, kumakain sila dun, tapos nagpipicture sila nakasama yung amo niyang babae tsaka lalaki, ganyan. Alam mo yun, wala kaming ganyan na may picture kami ng amo ko, walang ganyan. Sa kanya halos pagka namamalengke sila, yung matandang babae sinasama siya, pinapakain siya, ayan, kumakain sila, tapos biglang nagbago, biglang naging malala yung ugali. So paano ba malalaman? Malalaman mo yan pag mabait. Hindi naman sa lahat karamihan, pero kapag mabait sa una yung amo, asahan nyo na salbahe yan. Hindi ko lang pero sa lahat ng mga kaibigan ko, ganun yung nangyayari. Isa na dyan si Tony, ang bait ng amo niya nung una. Tapos yung bata nag-I love you, ganyan. Ako yung bata, bungad sa akin talaga agad, hindi kita gusto, ganun. Pero ngayon, tignan mo naman yung bata, ano na yan sa akin, takot pa nga yan sa akin kaysa sa mama niya eh. Tapos alam mo yun, mabait sa kanya yung amo niya. And then si Rachel, ewan ko lang ngayon kung mabait pa yung amo niya, pero nagbabalak yan dati na mag-break ng contract. Ewan ko kung nanonood pa siya ngayon ng video ko. Yan, mabait yung amo niya, binilhan siya ng pagbagong dating niya, meron siyang damit, meron siyang alam mo yun, mga bath and body, yung pangligo, body wash, and pa yung mga binigay sa kanya, may tsinelas pa, so may damit, ayan, so pa yun, basta madami-dami yung binigay sa kanya. And then biglang gusto niya na mag-break kasi nga daw na yung ugali ng amo niya, naging salbahe na, and tamang hinala, perfectionist, na-stress na siya. And next is yung kaibigan ko ngayon, di ba, mabait yung ugali, yung amo niya mabait nung una, pero bakit biglang nagbago ngayon? Alam niyo ba guys, sale na itlog, 10 peraso. Alam niyo yung 10 peraso na itlog, nakuha lang ng amo niya ng 5 Hong Kong dollar. So nagkakamali minsan ako sa vlog ko, may pesos ako na nasasabi, pero 5 Hong Kong dollar sa Park and Shop. Yung amo ko hindi bumibili ng 5 pisong itlog, yung 10 peraso, 5 Hong Kong dollar lang. Yung amo ko binibili nito is yung 45 Hong Kong dollar na itlog, yung organic. Hindi ko lang alam kung anong pinagkaiba ng organic sa hindi. Ayan, so eto yung kaibigan ko, nabili ng amo niya yung itlog ng 5 Hong Kong dollar sa Park and Shop, and then ngayon nilaga. Pagkatapos nilagay sa ref. And then ganun sila, hindi kami ganun. Pag naglalaga ako, dapat kakainin nila kaagad na yung ngayon. Halimbawa, ngayong hapon ako naglaga, mamayang gabi kainin nila yan, ganyan. Hindi yung nilalaga tapos hayaan lang dyan, tapos ilalagay sa fridge. Hindi ganun. Sa kanila, pinapalagay pala nila sa fridge. And then nakalimutan ng kaibigan ko, 1 perasong itlog, nakalimutan ng kaibigan ko i-reheat yun at ibigay sa kanila. Ngayon nag-message sa kanya yung amo niya na sabi, hindi mo man lang nirehito, parang 3 araw na to sa ang dami ng dakdak, 3 araw na to sa ref. And then sabi niya, nag-ulam kami nung nakaraan ng itlog, but hindi mo to nirehit, sabing ganon. And also sinabi na, alam mo naman na mahirap kumita ng pera. Ang dami na guys, 1 peraso. Wala pa nga yung 1 Hong Kong dollar. 0.5 Hong Kong dollar. Sa pera natin is 3 pesos. 3 pesos? So, ayun na yung sinabi, na sabing gano'n na, alam mo naman na maraming sinabi, lagay ko na lang sa thumbnail, sinabi na, mahirap kumita ng pera, tapos ganyan yung nangyayari, and then ibibigay pa namin sa iyo sa sahuran. Parang nandun na yung sumbat. And then nung nung nasira daw yung vacuum, hindi naman daw siya yung may kasalanan, yung bata daw na bagong lang, yung nag-walker pa.
nasasagi yung vacuum kaya nasira. Galit na galit daw yung amo niya sa kanya. Sabi ko sa kanya, ako dito yung fridge ng, yung ref ng amo ko, nasira ako. Hindi ko nga inamin na ako sumira, pero alam nila na ako. And kasi sinabi nung sinabi na nagme-maintenance na ayun nga, nasira yung fridge namin kasi nga hindi ko nasara ng tama. So ako lang naman kasi nagbubukas ng fridge. So ako yung nakasira, pero sinabi lang ng amo ko sa akin na ano daw sa susunod daw pagka naggamit daw ng fridge is siguraduhin daw na nakasara lahat kasi daw yun yung dahilan kaya nasira yung ref kasi nakakang-a ng konti pa. Kahit daw hindi nag-a-alarm pero ganun sabi niya sa akin. Tapos ngayon, nakalimutan ko na naman kahapon, hindi ko nasarado yung pinto sa balcony and then umulan ng malakas na basa kasi nga natulog ako and then pagising ko basang-basa na. Guys, yung pinto, yung namin, yung floor namin kasi yung parang kahoy na style ba, nagkang-a lahat. So ngayon pag umapak, nakaganon siya. Pag umapak kami, ganon siya. So parang sabi ng amo ko, parang daw kami, nasa dagat daw kami. Yan yung sabi ng amo ko. So, hindi niya ako pinagalitan, hindi yan siya, alam mo yun, hindi yan siya katulad ng iba na sumisigaw, nanunumbat, ganyan, ang mahal, ganyan. Hindi yan ganyan yung amo ko. And also, lang yan siya, yung nga nasira ko yung pitchel, tapos sabi ko sa kanya, nasira ko, nag-sorry ako, and then, sabi niya, hugasan ko daw yung malaking namin, yung parang heater siya, doon na raw muna daw ilagay yung tubig na inumin nila kasi delikado na daw na gamitin yung nasira ko na pitchel, baka daw mainom nila yung bubog. So parang isang linggo kaming doon sila umiinom sa malaking heater pitchel na improvise muna, and then nung nakapunta siya sa mall, kasama niya yung amo ko lalaki, bumili sila kaya napalitan pero hindi niya ako chinarge. Alam niyo guys, yung mga amo, ako yung amo ko nung bago ako, hindi yan mabait. Ano lang yan. Alam mo yung maldita siya na nakasimangot na hindi mo maintindihan. Kaya dati nung sabi ko nung bago ako, ayokong silang kasama sa araw-araw. Katulad ng linggo walang pasok. Nakikita ko sila. Para kaming naghahabulan dito sa bahay na kapag nandito sila, dapat wala ako dito, hindi ko sila makikita. Ganun. Pero ngayon wala na akong pakialam kahit nandyan sila. Wala, kagabi nga nagkantahan sila. Unang-una yung bata, sabi niya gagawa daw siya ng show, so kumanta siya, and then yung amo kong lalaki yung gigitara. Pagkatapos niya, yung lalaki naman yung kumanta, tapos sabi ng bata, yung babae daw, ayaw ng babae, tapos sabi ko sa bata, sabihin mo Ima, go Amy, go. So natawa yung amo kong babae kasi nga tinatawag siya ng anak niya na Amy, pero ako tawag ko talaga sa kanya ma'am. Tapos kagabi ginanon ko siya, natawa siya, ayun kumanta siya. And pagkatas niya kumanta, sabi ng amo kong lalaki, ako na to yung susunod kasi nga nakapila. Sabi ko hindi, bahala kayo dyan. Sabi ko ganun kayo lang, papalakpak lang ako. Tapos ayun, nagtawanan sila. So hindi na kami katulad dati, mas sila ngayon, mas magaan yung trabaho ko ngayon, nakakatulog ako nga sa tanghali. Walang pakialam yung amo ko, tapos nakakain na ako ng tanghali. Dati takot na takot ako, pero ngayon kumakain na ako, nagsasayang ako kung kailan ko gusto, and walang pakialam yung amo ko. Dati pagka naririnig niyang, nung bago ako, pagka naririnig niyang tumunog yung yung pag-on ko ng gas, makikita ko siya maya dumadaan-daan papuntang kusina, kunwari titingin. So ganun siya kapag nakikita niya ako dating kumain, kahit hindi pa yung time na dapat sabihin niya na ganito yung lulutuin, pupunta yan siya sa kusina para lang sabihin na ito yung ihahapunan natin. So ganun siya dati. Yung mga mababait na amo, tignan nyo yan, kapag una mabait, mapagbigay, kasi yun yung malala. Yung kaibigan ko na nag-break ng contract, yung amo niya is pagdating niya talaga agad, nandyan lahat sa kanya. Dala niyang shampoo, sabi ng amo niya, no, don't use that, I'm going to buy one for you, this is good for the hair, ganun. Lahat alam, kahit yung sa mukha, binilhan siya, damit, nandyan lahat, binigay sa kanya, and binigyan pa siya unang day off niya ng 500 Hong Kong dollar, kasi daw yun yung allowance niya. Pero ako walang ganun. Pero alam niyo yung ugali ng amo na yun, hanggang alas 2 ng madaling araw siyang gising. Alam mo, natatapos siya alas 12 ng hating gabi. Tapos sabi niya, ma'am, can I go to sleep now? No, we are going to talk. We need to talk. That is part of your work. So you need to listen. You don't have to do anything. Just listen to me. I'm going to talk. Oh my God. May saltik, di ba? Aabutin sila ng alas 2. And walang pakiramdam, guys. Alam mo yung kahit pagod na pagod ka, basta mag-usap kayo, ganun siya. Hanggang sa ganun lang siya. Pero
hindi ta rin natatapos. Minsan alas 2 na gigising siya ng umaga. Kaya nagrereklamo siya sa akin na akala niya mabait yung amo niya pero mas malala pa pala. Ngayon, 7 months siyang 7 months lang siya doon. Sabi niya hindi daw siya nagsisi kasi grabe yung pagod na naranasan niya doon. Ako naman dito sa amo ko, natutuwa sila sa akin na yung bang may common sense ako or mapagmatsyag, and ako yung minsan gumagawa ng rules na kung alam kong mas mapapadali sa amin lahat. Katulad kahapon, hindi niya sinabing magdala ako ng payong kasi lumabas ako and mainit, tapos biglang umulan, tapos sabi niya sa akin tapos na siyang maligo. Pag tapos na kasi siya maligo and lalabas pa siya uli, pag uwi niya maliligo siya uli kasi yun yung rules, pag lumabas dapat pag uwi ligo. Tapos akala niya wala akong dalang payong. Sabi niya, gusto mo antayin mo ako dyan sa mall, sunduin ko kayong dalawa ni Emma kasi nga yung bata. Akala niya hindi pa kami nakauwi, hindi pa kami naglalakad pa uwi. Sabi niya kasi umuulan, grabing lakas ng ulan kahapon. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang ma'am, malapit na kami kasi nga bit-bit ko yung payong mo. Tapos nagulat siya, sabi niya, oh you're so brilliant, great, great. Sabi niya gano'n. Tapos pag uwi ko, inano niya uli ako. Alam mo yun, inano niya, yung pinuri niya uli ako. Sabi ko, hindi ko lang na yung bintana nga, hindi ko nasarado. Sabi niya, okay lang, hindi ko rin nasarado, nakalimutan ko din. So, dalawa kami may kasalanan. And then, ano pa ba? Yung amo ko kasi, natutuwa siya na kahit hindi niya ako sinabihan na tulungan silang magbihis ng bata sa umaga, kasi dati hindi ko naman yung trabaho yung bibihisan yung bata para mas mapadali sila, kasi nga nagtatakbuhan sila pag umaga. So parang lahat sila hinahabol ng kabayo and may nagsisigawan. So ang ginawa ko is muna ako, binitbit ko yung damit and pumunta ako dun sa kwarto nila, saktong nakabihis na siya. And ayun, tinulungan ko siyang bihisan yung bata. And ako na din yung nagsusuot ng sapatos. Dati, hinayaan niya lang yung bata na magsuot. And it takes 2 minutes kasi nga inaantok pa yung bata bago matapos. Pero ngayon, ang dali-dali na lahat. Kaya parang natuwa yung amo ko sa akin na may kusa ako ba. Gusto niya yung ganun. Kaya kahit na siguro tamad ako and nagsiselfone ako, always nakikita niya naman. And alam niya na nagbablog ako kasi nga natanong din ang amo ko lalaki sa akin pero hindi ko sinabi yung channel ko. Hindi ko rin inamin na meron akong YouTube pero alam nila. Ayan. So, hinahayaan niya lang ako as long as ginagawa ko yung trabaho ko and pag nandyan yung bata, inaano ko. Minsan nga sasalpukan kami ng bata, yun lang naman kasi yung problema ko yung bata. Pag alam niya nag-aaway na kaming dalawa ng bata, lumalabas yan siya and ayun, inaano niya yung bata, sinasaway niya or pinapagalitan niya kasi hindi naman kasi tama yung ginagawa mo, ginaganyan niya. Kasi hindi talaga ako nagpapatalo sa bata kasi ayoko ng ugali niya, yung kahit na mali niya, gusto niyang siya pa rin yung tama. Tapos sabi nga ng amo ko sa bata, ano yung gusto mong, paglaki mo, anong gusto mo? Sabi ko, lawyer. Sabi ko, ganun, natawa sila pareho. Sabi ko, kasi parate yung tama, ginaganon ko yung yung amo ko, natawa sila. Kasi wala yun sa isip ng bata. Pero yung lawyer, totoo naman talaga kahit sa kanila, hindi sila nananalo sa bata. So, sabi ko, lawyer. And then, sabi kasi ng bata, doktor, nurse, teacher, police. Sabi ko, no Emma, you're going to be a lawyer. Tapos natawa sila. Ayan. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Kaya kayo maging kampante sa amo nyo pag unang araw nyo, mabait. Kasi, yun yung mga times na minsan nagbabago yung ugali nila. So, thank you for watching and I love you.